time around para sa side ng RSG. Ano nga ba ang i-expect natin para dito sa ating game number 2? Ang taas o ang bilis agad ng pwede nating makita ng rotation coming in from Sanji as well as JP or even yung panggugulo at maagang pag-damage nila. Na ngayon pala ay hindi basta-basta rotation lang basta kasi maagang pa level 2 yung dalawang mid natin and clearly lamang na lamang in terms of wave clear pa sa ngayon ang makukuha natin from Echo. So as much as possible, itatry nila na i-establish agad yung kanilang early game presence dahil pag nagtuloy-tuloy ito, especially with the 1-1 at nabigyan nila yung espasyo, magiging maganda yung takbo ng laro ito for sure. Nakita natin yung ating emblem build from FWT. Meron bang ano dito, anything unusual, Wolf? Nothing much. Siguro yung kay Irad na typically impure rage yung... Lethal Ignition yung pinipili ng mga joy ngayon. Naka-impure rage siya. Oh. Parang mas uso na yun sa mga teams. And Quantum Charge dun kay Eman. So, Matrix. ano to, more on damage na sa medyo gusto mo rin ng movement speed. So parang medyo gusto mo ngayon na maging mabilis yung laban. By the way, itong si Cortese, sa kanya natin nakita na nagko-quantum charge din yung mga Fredrin, if you recall. Ayun This nga time, pala. naka-concussive siya. And siguro, ang idea dito is gusto nila talaga ma-burst ng hero. Ang pinakamabilis na lang sa kanila is JP. Pag may nahatak, meron kang Lethal Ignition, Farsa, tapos meron kang concussive na Fredrin. So, in the early stage, mas damage yung kinaharap ng Echo. Parang more on insurance plan pala. Ang gusto parang para sure na sure, huhulugan mo from time to time. Dito yung mga kailangan mong gawin. So, turtle pa rin ang ating possible na unang turtle area or teamfight area for both teams. Level 4 na ngayon dalawang junglers natin at magpipilit lang muna na mag-clear ng mini wave. So medyo madedelay ng konti si Nats at si Aqua doon sa may top lane para nakaposisyon na. Nakauna talaga ang Echo dito maging sa pagpapa-level 4 pero nakabantay o nakantabay ang Heart Guard. Sino makakakuha ng ating turtle? It's gonna be JP. Siya pa nga makaka-last hit. Primal Wrath kinumit na doon din light. Pero nandoon din yung Appraiser's Wrath at ngayon naman nasusustain ng Echo yung damage na gusto sanang gamitin pambawi ng RSG. Kaso nandoon din si Nats naghahanap yata ng kanya magiging bawi. Kaso ngayon siya naman ay binibasic attack lang ng mga players na naghahabol sa kanya. The sustain is there coming in from Aqua, but the curse of the crow, siya ang tatapos sa buhay ni Nats. 1.1k gold lead agad ngayon para sa Echo at meron pang 3 kills at samahan mo pa ng turtle objective na si JP yung nakakuha. For some reason, JP ang nakakuha ng turtle. And very commendable din, nakita natin mula dun sa ibang mga playmakers coming out from Echo. Obviously, Sanford connecting dun sa kanyang penalty zone, 3 assist yan. Sanji naman with the damage na nasa dulo, parang hindi rin siya nahanap dito ng RSG. So kaya sinabi mo dulo, parang dulo na Feather Dulo Airstrike. Sobrang dulo talaga. Yung range, di ba? O yan o. Oh, binagsak na naman para dito kay Aqua. At so long as na bibigyan nila ng ganitong pressure etong si Aqua as the parang medyo napapag-isa muna sa mid lane na player or support dito ng RSG ay talagang napipigilan nila yung threat ng isang Joy na talagang na-accompany at nakakahanap agad ng mga pwedeng bigyan at saktan sa early stages of the game. Siguro ginamit din ng Echo yung laning advantage nila. Sabihin na natin mas maganda naman yung early game ng RSG with the other lanes, but particularly dun sa may mid lane, kayang ibuli ng isang Farsa, isang Angela, especially at this point na nag-snowball nga itong ating Farsa with the early Clock of Destiny plus the boots. Madaling pumwesto at masakit na agad yung damage. Whereas itong Angela, hindi ganun kabilis mag-clear kumpara sa isang Farsa. So, expect na RSG might just take this lower. Pero ang nahuli dito ay saktong-sakto si Eman tapos hindi pa naikasa yung Heart Guard doon kaya naman hindi na siya mabubuhay pa. Isa na namang malinis na pagkakagank doon ang nakita natin mula sa Echo. Kaya naman mabilis ang transition din sa Turtle na mukhang isi-secure nila by this time kasi si Nats naman minamataan na sila kahit papaano pero makakasingit pa ba siya at makakahanap ng kanyang sasamunutan dahil binurst down na agad siya. Penalty zone ginamit pa para makahabol doon sa kanya and kinakailangan talagang tumakbo papalayo ngayon ng mga players ng RSG. O nakita natin ngayon yung Echo. Actually, 5 sila during the turtle objective. At nung sakto sinabi ni Wolf na parang pwedeng gawing lower ng Echo, pumunta sila doon sa may bottom lane. So talagang niliteral na low side of the map ang kanilang magiging play. And look at that, very cutie. Makakakuha pa nga ng outer turret energy shield. And malaki to na yung 2.7k gold lead at this early. Sobrang laki nitong bagay na to. Oh. Ito na yung combo. That's a problem with the Joy. Kadya talaga yung counter dyan sa hero na yan.
And Echo will try to just farm it up dito sa may bottom lane. Kailangan ng supportahan dito si Eman. Siya na talaga yung win condition in this game. And Aqua, mahihirapan na siya. Unfortunately, nawala yung timing bigla ng RSG dun sa early game. And for sure, Echo na yung mas nakakalamang sa ngayon. Hirapan na rin si Irad. Nakita niyo pag pasok niya doon sa may turtle fight, hindi siya agad hindi siya nakababad. Kumbaga nagpakita lang siya, hello lang siya, umalis agad. Yeah, parang mahirap i-expect na mauuna si Irad ngayon. Probably not unless makita niya na mag-isa si Sanji tapos may mga katabing minion, gano'n. Pero most of the time parang i-expect natin na lang na talagang probably late na lang ang magiging pasok ni Irad if hindi sila makakahanap ng magandang opening to at least nandiyan naman yung damage talaga sa Joy maski umabot pa ng late game. Oo. So kaya niya namang hanapin at damage yung mga crucial heroes mula sa side ng Echo pero ang laking threat nung maririnig mo lang Yung conceal, na no? conceal. Kahit ako pag narinig ko yung conceal, parang nag-aabang na agad ako ng kakaibang play eh. Yun kasi minsan talaga yung warning shot mo sa kalaban ng team. Pero yun ang naging warning shot dahil nasira na nga na Echo yung torre doon sa may middle lane. Kanina game number 1 ang naging strategy or pinakakinailangan gawin ng RSG was tiis Pogi. Ganun ulit ang kailangan gawin ngayong game number 2 at magtitiis din muna si Irad na mag-farm. Kasi most of the time yung Joy, magugulat ka na lang, teka lang, nasaan nang galing yung damage ito. Pero question dito, gaano katagal mong isusustain yung aggression ngayon na ginagawa ng Echo kung lagi silang dumediretso? Napakahirap. Kasi I hope I have an answer. Pero siguro kasi maghintay lang talaga ng items. Most particularly, dito kay Light, yung mga Radiant Armors, perhaps. Looking at Light, ang kanyang item pa lang dito is yung mga Dreadnought. Hindi pa siya nakakabuo din talaga. Unfortunately, meron ng Star Insight para dito sa ating Joy and of course POD para kay Eman. Hindi pa sila ganun ka-ready, however. Kailangan pa na talaga maghintay ng mas matagal pa. O, ganun ulit para sa RSG. Is Pogi na naman. Oo, kailangan muna nilang magsanib-sanib puwersa. Halo siya eh, parang okay ikaw dito sa top lane, tapos pwede kang sumira ng torre dyan para mag-split push na muna. Pero speaking of top lane, may kita natin si Sanford by the way na makakasira din ng torre doon. So right now, 4.4k code lead para sa side ng Echo. At sinasamahan ngayon ni Nats and even si Light actually ay nanggaling doon sa may bottom lane. So kailangan lang din nila mapagmatchan no, na parang anytime ay pamasok dito sila Oo, JP, lalo na. tapos si Sanji, may kita din natin na baka biglang pwedeng mag-fair bigla. hindi nagiging kasing laking threat pa yung mga glulets dito, yung mga split-split na nagmumula kay Nats. Parang as of this moment, nararamdaman niya pa masyado din yung damage na nagmumula sa Echo na kahit na naka-split-split na siya ay hindi naman niya natatagalan at nabababaran yung mga players ng Echo to actually find one na maihahandog niya, kumbaga, sa RSG. Uy, pwede Napakaganda sana nung pang-initiate kaso hindi na siya makaka-initiate kung mahanap siya doon at maliliparan. Wala nang crossbow tang ngayon si Benny Cutie. Pero sapat na yun para magdalawang isip muna ang RSG kung ilalaban ka. Binigyan ng ultimate doon si si Light. Yung ultimate's committed. Which means na yung Echo, masaya doon sa naging trade na yun. Dahil meron din naman na, okay naman na yung CDR dito sa JP. In fact, ito yung interesting. Naunang magka-Radiant Armor, 3 Radiant Armor yung Echo. Oh! Which now makes it so na yung 4 nilang heroes ay walang damage. Kaya pala, kaya din hindi masyado nag-exert ng effort ang RSG dito na pumasok kasi alam nila parang prepared na sa atin sa mga magical na damage natin. Antayin natin si Eman na magkaroon ng item. So kaya din talagang siyang ginagwardyahan ngayon. Isa din sa mga binabantay ngayon is kung sino ba talaga makakakuha dito ng Lord Objective na actually sinisimulan na ng Echo. Pero sobrang sinuzone din ng Echo ang paglapit ng RSG. Nandiyan na si Nats pumasok with a split-split, matotot ng bahagya. Pero si Eman din sa likod, hinaharap ni Sanford. Kaso yung mataan muna natin yung paglipad with the crossbow of Tang at yung pagkakasecure ni Carl TZ ng mabilisan doon sa ating Lord. Merong nakapitan dito si Nats, pero si JP yun. At ngayon, hinintay lang na kumalas at susunod na rin siyang bibigyan. That's 2 members down para sa RSG. Gusto sana nga pumasok pa dito ng RSG pero hindi nakakayanin ang kanilang damage. Kaya naman ngayon Echo ay meron pang Lord dito sa may middle lane. Ito na yata ang kanilang Echo Express na inaantay at panibagong milestone na rin. Kaya Bagyong Benny, na-surpass niya na ngayon si Wise and now ranked 4 sa MPL all-time kills leader with 1,097 kills. Pwede bang mag 1,100? Possibly. Pwede. 3 na lang ang inaantay niya dito. Oh no! Oh no! Oh no! Si Sanji!
Sanji ang nag-abang kay Irad. Hindi na kailangan ng Kaja for that one. At may penalty zone tayo makikita dito sa itaas. Kaso tatlo ang kinakalaban ngayon ni Sanford mag-isa. Split, nakapita na rin. At tinatamaan talaga siya ni Eman. Pero parang yung paso masakit pa din. Kinakaya niya pa rin yung sustain. Pero nakakagulat naman. Two flickers sabay onward. Patapit sa Torre na nakita natin doon. But still, that's 3 members down. Dahil yung bagsak ng Appraiser Strat, hindi na rin biro yung damage na nagmumula ron. Echo Express dahil mabilis din na makakasira ng Torre doon na sa may top lane. Akala natin mapatay ni Sanford pero baliktad pa ang nangyari. Paanong nakita natin na biglang yung onward lumapit doon malapit sa Torre? O, sumakto onward. Very commendable Sanji positioning, yung kanyang timing, yung kanyang aggression, back-to-back games, talagang masasabi nating in the zone na playoff mode, live action. Oo. Sanji ang nakita natin mula dito sa Echo. You can also say that to their other members. I think si JP 1-0-6 with the Quantum Charge na etong Kaja, on point din sa paghanap ng mga members ng RSG. And of course, si Sanford yung kanyang Terisla na underrated din talaga, one of the best Terisla players in this tournament that we have. Nakita niyo naman kung gaano niya minama yung tatlong members ng RSG. Halos mapatay pa niya doon si Eman kahit pa nakasakay na si Nats. O, sabi niya siguro dito, hindi, kaya ko to. Kaya eh. Kaya ko to. Kailangan kong patibayin ang aking sarili. At si Sanji na rin pala ay naka-durance pa kung iisipin mo. So, lalo lang nanenegate or parang Guard. nadidisregard na talaga yung presence dito ni Nats na madadala and even yung additional heal na madadala pa rito ni Aqua. Inaakala ko pa na medyo ito yung magiging Angela na masakit sa ulo kasi makunat at masustain na tas naka-brave smite pa pero hindi yun ang nagiging kaso for this game dahil sa taas sa halos 10k gold lead na hinahawakan ng Echo kontra sa mga Raiders. Oo nga, no? Tama ka doon, Bri, kasi for Echo, kahit yung level, factor na yun eh. Yung damage output mo kasi, pag may level gap, parang malaki na agad yung magiging difference, even yung cooldown. Kaya naman ngayon na Echo, again, na 10k gold lead. Mukhang hindi na rin makakapag-contest dito ang RSG, hindi na makakasilip para mag-contest para dito sa kanilang objective na ginagawa. So isang mabilis para dito sa Echo, securing this Lord. 12 minutes, ang bilis naman ng nagiging takbo ng laro natin for the second game ng ating best of 5. At hindi na muna talaga lalabas. Ito na yung ultimate tiis, Pogi, because Tiis Pogi the, na. the base, nasa base na lang talaga sila at wala ng outer turrets na natitira. Crucial si Eman dahil siya yung taga-clear ng wave at siya rin yung win condition para sa RSG. Pag nahatak to ni JP with the flicker play, kaya mag-survive to ni JP. Dominant size, tsaka yung radiant armor. Flicker in. Kahit actually mabigyan na dito si JP, okay lang pa rin sa kanila. May follow-up pa rin sila. This is gonna be very difficult para sa RSG on this defense. Kailangan talaga nila ditong tulungan at sagipin si Eman Knock na sila. as much as possible. Ginamit na agad, by the way, yung feathered airstrike. Oy! Ayun na. Nakahanap na naman ng isa, si Irad ang dinala, pero may penalty zone pa pala tayo kinakailangan ding isipin. Irad makaka-out using the Harridan electrifying gates, pero may lipad. Crossbow of Tang, si Benny Cutie na ikasapa. At nung inaakala natin tapos na yung problema, may Lord pa palang nagmamarcha. Feathered airstrike ni Sanji nag-pull down muli. Irad dito, hindi